So, ayan. Etong video na to, ina-address ko to para dun sa mga gustong mag-affiliate, gustong maging content creator, gustong maging vlogger, na the best time to start is now. Wala na kayong aantayin pa dahil pa-advance lang ng pa-advance ang technology and dapat na kayong makisabay. Bakit kayo nahiya? Tanong ko lang. Kasi nahiya kayong pakita yung mukha nyo. Ako nga, tingnan nyo. Ito ang magiging matinding inspiration nyo. Ako nga na hindi naman kagandahan yung buhok ko, gurang-gurang. Nakita mo yan? Walang, di ba nagpa-vlog ako, nagpo-promote ako ng mga product, tapos yung mga buhok ko tumatayo. Wala akong pakialam, di ba? As long na yung pinopromote nating product ay helpful sa ating mga viewers. Like for example, nagpo-promote ako na ganito yung buhok ko, yung pinopromote ko, diaper na napakamura, 50 pieces. Tapos magkano lang yung presyo niya. Eh, yun ang hinahanap ng kapwa ko mamis. Di ba? Madaming mamis dyan na nagtitipid ng gamit ng kanilang baby. O, dahil yun yung ginagamit ko at sobrang sulit naman siya, yun ang sinishare ko sa viewer ko. Wala akong pakialam kahit ganyan yung buhok ko. Hindi naman yung buhok yung bibilhin nila eh. Hindi naman nagpo-promote ng hair product. Ang malala, kung nagpo-promote ako ng pampaganda ng buhok, tapos yung buhok ko ganyan, eh huwag kayong maniwala. Diba? So, gusto ko lang naman i-inspire yung mga kapwa ko mamis dyan na gusto magkaroon ng extra income, tapos nahihiya. Pwede rin naman kayo gumawa ng faceless video, pero sa panahon ngayon, kailangan talaga ipakita nyo yung mukha nyo para maniwala sila sa inyo. Kasi, bakit sila maniniwala sa hindi naman nila nakikita? Diba? Hindi naman applicable sa lahat, pero syempre, mas mataas yung chance na magtiwala sila sa inyo pag nakikita nila yung sincerity sa mukha mo. Okay, so, nung nag-umpisa ako maging vlogger, 2014. Hindi pa ganun, wala pang TikTok noon. Wala pang, basta ang uso pa lang noon is YouTube. Doon ako nag-start. 2014 nasa Taiwan ako noon. Siyempre, dahil nagiging vlogger na rin ako kuno, pero hindi naman ako full time, hindi naman ako fully committed. Basta nagbibideo-video lang ako noon dahil nga alam kong may kita sa YouTube. So, ang mga nakakita sa akin ng mga katrabaho ko, hindi man nila sinasabi, pero nakikita ko naman sa kanilang reaction na natatawa sila sa akin, parang pinagtatawanan nila ako behind my back. And may nagsabi rin na parang baliw ako, nababaliw, ganyan. Na kung ano-ano binibideo ko, ganyan. Eh, nasa na kaya yun ngayon? Baka nagti-TikTok or nag-YouTube na rin. Pero sure ako nasa abroad siya ngayon, naglalandi ron. Hindi nyo kilala yun. Anyway, so wag niyong alalahanin yung sasabihin ng iba. At the end of the day, hindi sila makakatulong sa inyo kundi kayo. Sarili niyo lang din makakatulong sa inyo at yung mga nanonood sa inyo na nagtitiwala sa inyo. Bakit nyo na wala nang naitutulong yung tumatawa sa inyo eh? Bakit naman sila pa yung pakikinggan niyo? Sila pa yung pinagtatawanan ko ng isang tao. Wala naman siyang itutulong sa iyo. Ba't ka papaapekto sa kanya? Ang pakikinggan mo or ang i-consider mo is yung pag may nanood sa iyo, may naging concern sa'yo at may nagtiwala sa mga sinasabi mo, doon ka mag-focus. Ba't ka focus doon sa pinagtatawanan ka na nga? O diba kung ano na naman sinasabi sa'yo. Tapos, buong energy mo, buong attention mo sa kanya mo pa i-aalay. Kumbaga, ubusin mo yung energy mo. Kasi ganito, hindi ka na nga natutulungan nun. Pinagtatawanan ka na nga. Tapos, siya pa pakikinggan mo, diba? Anyway, kung gusto mong mag-affiliate, siguro nasa tamang, kahit pa paano may credibility, ba tawag doon? May naman siguro akong mag-share ng kahit pa paano konting tips para sa mga affiliate. Kasi kahit pa paano may napatunayan naman ako sa pag-affiliate, diba? Kaya mag-share ako sa inyo. Nag-start lang din naman ako mag-affiliate, nag-share ako ng products, mga pinamimili ko sa Shopee, sa Lazada. Wala pang TikTok noon. Nung affiliate ako sa Shopee sa Lazada, wala pang TikTok shop noon. Okay? Malayo pang ipanganak ang TikTok shop. Nag-affiliate na ako sa TikTok Lazada. Sa Shopee Lazada. At sa TikTok noon, puro Shopee pa noon ang mga ina-affiliate. Sasabihin nilang i-click yung link na yan, pupunta kayo sa Shopee. Yan. Tapos, hindi ako bumibili ng product para may i-affiliate ako. Nagbe-video ako ng product na galing talaga sa mga pinamili ko na kinailangan ko. Ayan. Ang importante lang naman dito, mag-focus ka, huwag kang tumigil, be consistent, and higit sa lahat, be true to yourself. Alam mo, nag-try din ako magpahid-pahid sa mukha ko. Pero yun yung talagang gusto ko naman that time. Talagang may gusto akong gamutin sa mukha ko, yung parang melasma, yung may itim-itim ganyan. Signs of aging na rin yun. Nag-try ako mag-sunscreen, ganyan. Tinatry ko siya every day. Pero hindi talaga kasi ako yun. Pinilit kong mag-skincare na yan. Hindi talaga yun yung linya ko. Alam mo, yung may mga bagay talagang hindi para sa atin.
Ayan, kaya yung buhok ko, kahit anong ayos ko dyan, hindi ko talaga siya maano. Siguro, bumili naman ako ng mga skin or hair products and gusto kong i-vlog or i-video yung journey ko sa pag-aayos ng buhok ko. Hindi sa pagpapaganda, kundi pag-aayos, yung hindi lang tumitikwas ng ganyan. Alam mo ba kasi kung bakit nasira yung buhok ko? Marami akong kuto nung high school ako. And sobrang stress ako nun, kaya ang ginamit ko sa buhok ko, malatayon. Alam mo yung parang insecticide yun, nilagay ko sa buhok ko. Ayan, nasira tuloy yung buhok ko. Hanggang siguro sa kaloob-looban, nasira yung roots, parang ganon. Kaya ganyan na lang siya, nagbibideo-video ako ganyan siya, kaya huwag kayong papa-apekto sa mga, kung ayaw nila sa inyo, di ba, umalis sila, yung mga lumayas sila. Yung mga may gusto sa inyo, nandiyan lang din sila yan, nakasuporta sa inyo nang hindi nyo alam. Okay, wag nyo nang pansinin yung mga may ayaw sa'yo. Ayaw na nga sa'yo, di ba? At saka, ito rin ang sasabihin ko, ang daming nang mamaliit, ang daming nang lalait, ang daming nang mamata sa mga nagtitinda-tinda, nag-online seller, nagla-live stream, ay mga nag-a-affiliate, ang daming nang da-down. Ano sasabihin ko sa inyo? Mas malaki pang kita ninyong mga affiliate, na minamata-mata nila kaysa dun sa mga nang mamata. Okay? Pansin nyo ba? Pati mga artista, anak ng mga politician, si Kitty Duterte, anak ng ex-president, nag-affiliate siya, artista siya, hindi ko alam artista siya. Model, ayan, nagmo-model siya, higit sa lahat nag-a-affiliate siya. Ambassador siya, nag-a-affiliate siya. Si Mariel Padilla, nagla-live seller. Si Kiray, live seller, affiliate. Si Rosmar, na bilyonarya na ngayon, nag-a-affiliate. Oh, anong dahilan nating mga maliliit lang na individual? Mga CEO nga nag-a-affiliate sila ng sarili nilang mga product. Nag-a-affiliate din sila ng mga ibang product. Kasi nakikita nila na malaki ang kitaan sa pag-a-affiliate. O yung isa pang napapanood ko lang dati dito sa TikTok, yung Qrits, may-ari ng Qrits. May-ari rin yun dati ng business. Pero ang ginawa niya, nag-affiliate na lang siya. Alam mo ba kung bakit? Sa pag-affiliate, konti lang ang gastos mo kumpara sa pag mayroon kang sariling negosyo. Yun ang totoo. Pag nag-affiliate ka, ipopromote mo na lang yung dati nang nandyan na product, yung nagwo-work ng product, yung binibili na ng tao na product, ipopromote mo lang. Pag nakabenta ka, may commission ka. Yun lang, ang effort mo lang ang puhunan mo. Kasi may free sample din naman. So kung tatamad-tamad ka, kasalanan mo na talaga yan. Okay? Kaya wala kang rason na hindi pa mag-affiliate, maging content creator, maging vlogger. Mag-umpisa ka na ngayon na. Huwag mong intindihin yung mga tumatawa dahil wala silang pera. At higit sa lahat, hindi lang nila talaga kayang gawin yung kaya mong gawin. Kaya hanggang tawa na lang sila. But deep inside, naiinggit din sila kung ano yung mga narating mo. Okay? Makinig ka sa akin because this is real, truth, legit, genuine, authentic. Just be true to yourself. Nothing else.